Ang Magnolia Hotshots at itong Converge Fiber Xers daw ay mukhang magkakasundo na. Base dito sa impormasyon ng basketball ng Pilipinas, ay ito raw si Alex Stockton ititrade sa Magnolia kapalit ni Javi Gomez de Leaño. Si Javi Gomez de Leaño, yan yung forward na kinuha ng Magnolia sa Terra Firma Jeep. At ngayon naman itong si Alex Stockton, matagal na yan dyan sa Converge. Sila nga nag-draft dyan. Pero magkakaroon na raw ng palitan. So kung matuloy to, sino ba ang mananalo sa trade? Sa tingin ko, panalo Magnolia dito. Ito kasi si Stockton, kahit sabihin pa natin na meron siyang mga pagkukulang pagdating dito sa endgame, no? Sabi ng mga fans na Converge, marami na raw itong pinatalo. Pero sa tingin ko si Stockton solid player yan kasi hindi lang ito nakaka-score, kung hindi magaling din sa depensa. Physical mag-defend ito si Stockton. Kaya mas bagay siya talaga sa Magnolia dahil magiging two-way player ito para sa kanila. Pwede itong mag-point guard, pwede rin itong mag-shift doon sa shooting guard position. Kaya magkakaroon ng flexibility yung rotation ni Coach L.A. Tenorio. Samantala naman, itong si Javi Gomez de Leaño, magaling din yan. Yun nga lang, itong si Javi kasi, more of a spot-up shooter ito. Yung bang parang Marshall Lassiter, catch and shoot. Ang problema lang, pinagkaiba nila si Marshall Lassiter, solid defender din. Itong si Javi, hindi pa. Medyo nagkukulang pa yung kanyang depensa. Kaya nga mukhang ang advantage lang kapag napunta si Javi Gomez de Leaño sa Converge, makakasama niya yung kanyang kapatid na si Juan Gomez at magiging mas komportable siya doon sa sistema nila. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit itong si Javi Gomez de Leaño malamang maging mas maganda ang laro niya sa Converge Fiber Xers. At isa yan doon sa mga nakikita natin na po pwedeng mangyari talaga, no? Kung sakasakali na ito'y matuloy, ba pwedeng-pwede na at mukhang nababagay naman para dito sa Magnolia yan. At sa tingin ko, okay na rin yan. Ang isa pang ngayon naman, itong NLEX Road Warriors daw ay mukhang ayaw munang galawin yung kanilang lineup. Pero kung sakasakali na magkaroon ng major movement dito sa TNT at sa Meralco, baka madama yung NLEX. Kasi itong TNT at Meralco medyo nag-i-struggle pa dahil sa mga injuries to sa kanilang mga key players. At kung sakasakali na magkaroon ng mga trade dyan, baka masama itong kuponan ni Coach Jimmy Alapag. As much as possible, si Coach Jimmy naman ayaw magalaw yung kanyang roster dahil nakita niya na maganda naman yung kanilang pinapakita. So ayaw niyang galawin yung kanyang lineup, understandable naman yun. Pero kung sakasakali nga na hindi po pwede at hindi mapipigilan, magkakaroon talaga ng changes dito sa NLEX. So ang tanong ngayon, sino kaya ang pwedeng mawala sa NLEX? Well, i-consider muna natin yung pangangailangan ng TNT. Dahil nga doon sa trade kay Joshua Musso, maliwanag na ang hinahanap daw ng TNT ay isang wingman. So kung hindi nila makukuha si Monson, baka ang kunin niya dito sa NLEX Road Warriors naman ay si Anthony Semerad. Kaya naman, baka to si JB Bajío. Although sa tingin ko si Bajío hindi pa kakawala ni Coach Jimmy Alapag yan. Dahil nakita niya kung gaano ito kasipag. Baka si Enoch Valdez makuha pa ng TNT. Kaya nga ngayon mukhang itong NLEX Road Warriors kahit ayaw nilang galawin yung kanyang roster, baka magkaroon sila mapilitan dahil syempre kapag gagalawin ng MVP group yung TNT at Meralco, magkakaroon din ng movement yan sa NLEX dahil gagamitin nila yung conduit sigurado. Ngayon, dito naman sa Meralco Bulls, ang dami nilang mga guards na nagkaka-injury, no? Sila Brickman, si Cancino, si Quinto. Kaya marami din pwedeng magbago dyan. Kung ikaw naman itong si Coach Jimmy Alapag, baka ang gusto mo makuha sa NLEX, itong big man nila na si Raymond Almasan. Na sa haba-haba ng panahon, big man pa rin ang problema ng NLEX Road Warriors. So kung makukuha nila si Almasan o si Brandon Bates, baka magkaroon ng magandang result.